Hello everyone, I'm Anureen Finaberde. In this video, I'm going to show you how to create a simple yet entertaining game called Egg Catcher using Python with Tkinter and Pygame. Egg Catcher is a simple game where you hatch falling eggs with a basket. So, let's get started. As you can see, nilagay ko na dyan yung mga images and sound na gagamitin mamaya. First, we need to import the Tkinter module na gagamitin upang mag-create ng window at ng interface ng laro. Next ay mag-create naman tayo ng main window for the game using TK constructor from the Tkinter module. Then, set the title of the main window to Egg Catcher. Mag-a-appear yung title dun sa top ng window natin. Then, itong game.main-loop naman yung pinaka mag-i-start ng Tkinter event loop natin. Pag wala to, mag-a-appear yung window pero mag-close din agad. Ito yung mga nagpa-process na pag-press ng key. And then, nakapag-create na tayo ng window ng game natin. Next naman is magde-define tayo ng size for our game window. So, dito, sinet ko lang yung width to 500 pixels and 550 pixels naman sa height. Next naman, mag-create ng canvas for our game window. Use the canvas class from Tkinter. Dito sa canvas, gagamitin natin to para paglagyan ng mga game elements natin. And to make the canvas visible, we use the pack method. Kahit mag-create tayo ng canvas, hindi to magiging visible once na hindi natin natawag ang pack. And to enhance our game's appearance, mag-add tayo ng background image. Gagamitin ko dito yung photo image class and lalagay ko lang image file for our background. And make sure pala na yung image file is nasa same directory ng script. Pero pwede naman na i-provide mo na lang yung correct path to the image file. Gagamitin ko yung create image method para maglagay ng background image sa canvas natin sa specific location. Para makasigurado na yung image is nakalagay sa tama or makita sa canvas, naglagay ako ng 00 coordinates dito para sa top left corner ng canvas mailagay yung image. Then dito sa anchor naman, tk.nw. Ibig sabihin yung top left corner ng image ang ilalagay sa 00 coordinates. Now, meron na tayong background image. Next naman is maglalagay tayo ng basket. Gagamitin ko lang ulit yung photo image class para makapaglagay ng image. And magdadefine lang ako ng width and height ng basket. Gagamitin ito mamaya for positioning and collision detection. Then, create image method for positioning ulit. Dito, ang x-coordinate natin ay yung canvas width divide 2. Ito yung para mailagay ang basket sa gitna ng canvas horizontally. Then, canvas height minus 30 naman for y-coordinate. Ito yung para mailagay yung basket malapit sa ilalim ng canvas. Nag-minus 30 lang ako to make sure na hindi nasa pinakang ibaba yung basket. Dito naman sa anchor, nilagay ko lang yung center para yung center ng image natin yung mapalagay sa coordinates na nilagay ko kanina. Check natin. So, ayan. As you can see, masyadong malaki yung basket natin. So, we'll use subsample method to resize the image. In this case, subsample of 5 means we're reducing the size of the image by a factor of 5. And ayan, mas okay na tingnan yung basket. Next naman, lalagyan na natin ng keyboard controls para sa pag-move ng basket. Magde-define tayo ng function called moveLeft na may parameter na event and gagamitin natin to for key press. First ay yung c.coords basket. Ito yung para makuha yung current coordinates or yung position ng basket. Then, maglalagay lang ako ng condition dito na mag-check kung hindi ba mawawala sa canvas yung basket pag binove natin. Pag pwedeng i-move yung basket papunta sa left, gumamit tayo ng c.moveBasket. Then, negative 20 means we're moving it to the left. And yung 0 naman means no movement vertically. And ito namang c.focusSet. Importante ito sa control kasi ito mo malalaman kung tumatanggap ba ng keyboard input yung canvas natin. Lagyan naman natin ng c.bind. So, sa line naman na to means kapag pinindot yung left arrow, tatawagin niya yung move left na function. And ayun, okay na yung control natin para sa move left. Next naman is yung sa right. Halos same lang sila nung sa left. Gawin lang nating positive yung x-coordinate para sa right mapunta yung basket. So, ngayon, okay na yung control ng basket natin. Mag-add naman tayo ng egg. Dito ay mag-i-import lang ako ng cycle from itertools module. Ina-allow nito yung cycle through a list of images. And useful to pag gusto nating continuous yung pagdi-display ng image. And maglalagay na ako ng image para sa egg. Dito gagamitin yung cycle function to create an infinite loop para sa image natin. Parang continuous yung pagbagsak ng image mamaya. And magde-define lang tayo ng egg width, height, score, So each egg na makakatch is equivalent to 10 points. Then egg speed, egg interval. So ito yung time bago lumabas yung bagong egg. Yung difficulty naman ay gagamitin nating multiplier para
mag-increase yung game difficulty. Ito yung magpapabilis sa pagbagsak ng egg. So ngayon, mag-add naman tayo ng functionality sa pag-create at pag-move ng eggs. Mag-import tayo ng randridge function from random module. Ginagamit natin to para dun sa mga malalaglag na eggs. And gagawa muna ako ng eggs list na walang laman. Gagamitin to dun sa pag-track ng eggs na nasa canvas. Next ay magde-define muna tayo ng function na create egg. Ito yung responsible dun sa paglalabas ng bagong egg sa canvas. And naglagay lang tayo dito ng randridge function para sa x coordinate natin. Magbibigay ito ng random numbers mula 20 hanggang sa canvas width minus egg width minus 50. Yung eggs is lalabas lang siya dun sa loob ng canvas natin. Sa y-coordinate naman, naglagay lang ako ng 0 para sa pinakataas ng canvas mag-start yung pagbagsak ng eggs. Then, gagamitin natin ng next function sa eggs image para makuha ulit natin yung image na hindi na natin kailangan paulit-ulitin. Gagamit lang ulit ako dito ng c.createImage function para mag-create ng egg image sa top ng canvas. Then, maglagay lang tayo dito ng x.append para sa pagdagdag ng egg sa eggs list natin. Gagamitan natin ito ng game.after na function para mag-schedule siya ng pag-create ng bagong egg pagtapos ng egg interval. Ito yung pagtawag sa function na create egg pagtapos nung 1000 milliseconds or 1 second. So, okay na tayo sa pag-create ng egg. Ngayon naman is gagawin natin yung pag-move niya. Gagamit lang tayo dito ng loop para sa bawat egg sa eggs list. Then, yung c.coords ulit para makuha natin yung current position ng egg sa canvas. Para naman sa movement ng egg, maglagay tayo ng c.move. Gawin natin 0 yung sa x natin para wala siyang movement sa horizontal axis. Then, 10 naman sa y para every time na tinatawag natin yung function, mag-move yung egg pababa by 10 pixels. Dito sa line na to, tinatawag natin dito yung function na move eggs pagtapos ng egg speed natin. Lagyan natin ito para tawagin niya yung move eggs function paglipas ng 1000 milliseconds pagka-start natin ng game. And ayan, nag-move na yung basket natin. Next, mag-add muna tayo ng elements na magdi-display sa score and lives ng player. First, maglalagay lang ako ng score na may value na 0. Ito yung nagsisilbing current score ng player. Then, gumawa tayo ng create text na function and itong 1550 na coordinate ay para sa position ng text. Para naman sa style ng font, yung napili ko is yung Helvetica and size 16. Ginawa ko siyang bold. Then, sa color naman, black na. Tapos, di-display na natin yung initial score. Dito is mag-concatenate tayo para ma-display natin yung text sa canvas. Since numeric format ito, kailangan natin siyang i-convert to string dahil create text yung function na ginamit natin. Kaya inaasahan nito na string yung output. Halos pareho lang din yung gagawin natin dito sa lives remaining. Nilagyan lang natin to ng value na 3 and ililipat lang natin siya sa kabilang side. And lalagyan naman natin ng function sa pag-lose ng life and pag-add ng score. First, yung sa lose a life. Magde-define tayo ng function na lose a life para sa pag-handle ng buhay ng player. Gagamit tayo nitong keyword na global para ma-access and ma-update yung variables na nasa labas ng function. Kaya global yung ginamit natin dito dahil dinefine natin yung lives remaining sa labas ng function. Dito naman sa line na to, binabawasan natin ng isang value yung lives na natitira dun sa player. Gagamitin naman natin tong c.item configure para baguhin yung nag-exist na text sa canvas. Next, magde-define naman tayo ng function sa increase score. Ito yung nagmamanage ng pagtaas ng score ng player sa laro. Gagamitin na ulit natin dito yung global na keyword dahil dinefine natin yung score, egg speed at egg interval sa labas ng function. Dito naman mag-add na tayo ng points dun sa score. Itong egg speed at egg interval ay ina-update based sa difficulty factor. Pag yung difficulty ay mas mataas, yung egg speed is tataas. And yung egg interval naman ay bababa. Ibig sabihin, mas magiging mabilis yung pagbagsak ng eggs. Then, i-update lang din natin yung value using c.item configure. And magde-define tayo ng function na check catch. Ito is responsible siya para sa pag-check kung may nasambot na itlog sa basket. And kukunin lang natin yung current location ng basket using c.coords. Then, mag-start naman tayo ng loop na dumadaan sa egg sa listahan ng eggs list. Then, kukunin naman natin yung current coordinates ng egg sa canvas na naka-assign sa variable na egg x
at egg Y. Next, gagawa naman tayo ng condition at itong line na to yung mag-check kung yung egg is nasa loob ba ng basket. I-check nito kung yung x-coordinate ng itlog ay nasa pagitan ng kaliwa at kanan na gilid ng basket. Kung yung itlog is nasa loob siya ng basket, ibig sabihin, na-catch niya to. Kailangan natin itong tanggalin sa canvas, kaya gagamitin natin yung eggs.remove egg para alisin yung itlog mula sa list ng eggs. Pagkatapos naman, gagamitin natin yung .delete para maalis sa canvas yung itlog. At dahil na-catch yung egg, tatawagin natin yung function na increase score para madagdagan ng value ng score. Dito naman sa line na to, tatawagin niya ulit yung function pagtapos ng 1000 milliseconds. Ito yung nag-create ng tuloy-tuloy na loop na paulit-ulit na nag-check para sa mga nahuhuli. Gagamitin ulit natin yung .after function para pagtapos ng 1000 milliseconds is tatawagin niya na ulit yung function para sa pag-check ng catch. So, importante ito para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na pag-check ng mga eggs na nakakatch ng basket. Check natin yung code. Check natin kung makakatch nga niya yung egg. Import naman natin yung message box from Tkinter. And last, magde-define naman ako ng function for egg draft. Hindi nakatch yung egg, re-remove natin ito sa list and i-delete din natin ito sa canvas. Then, tatawagin natin yung lose alive function para bawasan yung buhay. And gagawa ko dito ng condition na mag-check kung may natitira pa bang buhay or kung zero na ito. Pag zero na, gagamit tayo ng message back at show info function. Lalagay natin sa loob nito yung game over para malaman ng player na game over na at ilalagay rin natin yung final score. Pagtapos nito, gagamitin natin yung game.destroy para isara yung game. And balik tayo dun sa move eggs para gumawa ng bagong condition. So, ito yung mag-check kung yung egg Y coordinate is lumagpas na ba sa canvas height minus 50. It is nangangahulugan na yung egg is lumampas na sa ibaba ng canvas. And pag lumagpas na yung egg, tatawagin natin yung ginawa nating egg drop function na responsible sa pag-handle kapag nalaglag na yung egg. So, ayan, okay na yung controls and function ng game natin. And for the final step, maglalagay tayo ng sound effect sa nahuhulog na egg. At dahil hindi supported ni Tkinter yung sound, dahil Tkinter is primarily used sa pag-create ng graphical user interfaces, mag-i-import tayo ng Pygame module. Then, gamitin natin yung pygame.mixer.init function para mag-initialize ng audio subsystem ng Pygame. Gagamitin natin yung pygame.mixer.sound function para sa pag-upload natin ng file para sa sound effect. Check lang natin kung anong name ng file. Okay, so lagay natin dito yung recording.mp3. After that, punta tayo sa egg drop kung saan natin ilalagay yung sound effect. Then, lagay lang natin siya dito, then run na natin. And that's it. Thank you for watching.